Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo at maraming salamat sa walang sawang sumusuporta at patuloy na nanonood dito sa aking YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang, please don't forget to like and subscribe kung nagustuhan nyo ang aking mga comments at mga reaction hinggil sa iba't ibang issue ng ating lipunan. Ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika is February 25, is itong mangyayaring political rally dyan sa Cebu mga kapolitika. Actually, tinatawag ito ni na former President Duterte na hakbang ng maisog or step of the brave, kasi dito ay tinututulan nila itong People's Initiative or Charter Change na isinusulong ng Kongreso, na kung saan is gusto nilang baguhin yung buong konstitusyon. And ang sinasabi kasi nila is yung economic lang daw ang kanilang babaguhin, but I doubt mga kapolitika, kasi may balak naman talaga silang i-extend yung kanilang pwesto o kanilang posisyon dyan sa gobyerno, at ito yung tinututulan ni na former President Duterte. At even itong mga liberal parties at mga dilawan is tutol din dito sa People's Initiative na isinusulong mga kapolitika. Now dito napanood ko rin na merong mga kilalang personalidad na dadalo dito sa People's Rally. And isa nga itong si Willie Revillame, itong artista si Willie Revillame, itong dating chief advisor ni Bongbong Marcos na si Vic Rodriguez na wala na ngayon sa posisyon. So dadalo sila, at yung mga anak ni former President Duterte na sina Baste at si Pulong. And I think attend din itong si Sara Duterte. At baka meron pang mga kilang personalidad na hindi ko nakita dito sa social media kung sila ay attend, but I expect mga kapolitika na meron pang mga kilalang tao na attend dito sa kanilang rally sa Cebu ni na former president. Now, bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika? Kasi itong ginagawa ni former President Duterte is ito na yung pagpapakita ng kanilang puwersa dito sa administrasyong Marcos, kasi hindi naman natin lingid sa ating kalaman na palihim na binabangga nitong kasalukuyang administrasyon ang former administration, na kung saan is isa-isang silang iniimbestigahan, at yung mga dating issues ng past administration is isa-isang binubuklat mga kapolitika. At nararamdaman ito ng former president, at hindi naman talaga natin masisi itong si former President Duterte, na kung saan is ma-alarm din dito sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon mga kapolitika. Now, bakit nila ito tinatawag na prayer rally? Para sa akin mga kapolitika, ito ay forefront lang. Ibig sabihin, tinatawag lang na prayer rally, pero ang totoo or ang hidden talaga dito na ibig sabihin ng kanilang rally na ginagawa, itong mga pagtitipon-tipon, is pagpapakita na ng kanilang puwersa. Okay? Kasi malalapit na nga ang eleksyon dito sa next year sa ating bansa. At itong si Willie Revillame ay sinabi niya doon sa first rally sa Davao na tatakbo siyang senador. So, itong pagpunta niya rin dito sa Cebu is pagpapakilala na rin ng kanyang sarili na para maging popular sa mga tao, at itataas ito ni former President Duterte, di ba? Kasi sabi niya dati kay Willie Revillame is itataas rin ito ang kamay just in case makumbinsi itong tumakbo sa politika. Okay? Pero hindi naman talaga tayo boto dito sa kanya mga kapolitika, itong kay Willie Revillame, kasi tingnan naman natin yung nangyari dyan kay Robin Padilla sa Senado, which is meron pa sana mga deserving na mga tao na dapat ay nasa posisyon niya na hindi nga nanalo. Now, dadagdagan na naman itong Willie Revillame na napakabigat nga ng posisyon nitong kanyang tatakbuhan. Pwede sa mga lower level or sa mga lower na posisyon, pero sa pagkasenador is I doubt mga kapolitika na makakaya niya yung obligation na kanyang na ibibigay sa kanya mga kapolitika. Okay? And kasi itong si former President Duterte is hinahanap yung kanyang way of governance. Okay? And masabi ko lang dito sa ating video mga kapolitika, which is last few days is mayroong mga balita na naglabasan itong sagupaan na naman ng mga rebuilding New People's Army at ating mga kasandaluhan at mga kapulisan dyan sa Bohol at dyan sa Negros.
Now, mga kapolitika, gusto ko lang bigyan ito ng reaksyon kasi nung time ni Duterte is nalipol na ito. Meron ng mga probinsya, mga kapolitika, na insurgency free. Meaning to say is free na sila dito sa mga makakaliwang grupo. Now, parang bumabalik na naman itong kanilang mga presensya at parang nagpapalakas na naman sila ng kanilang mga kapangyarihan, mga kapolitika. Okay, so nakakatakot kasi baka darating na naman yung time na back to zero na naman tayo at bumabalik, lumalakas naman itong puwersa ng mga rebuilding New People's Army, mga kapolitika. Now, ito yung wake up call sa ating mga Pilipino na kung saan is yung presidente sana na or yung presidente natin dati na si former President Duterte, which is ngayon inuulan na naman ng mga bashing at mga kritisismo. Bakit nila ito ginagawa kay former president? Napakalaki ng naiambag ni former president, mga kapolitika, dito sa aspeto ng kapayapaan sa ating bansa. Okay, parang napaka-unfair naman na itong former president na siyang nagbigay ng kapayapaan dito sa ating bansa sa pamamagitan ng paglipol nitong mga rebelde, nitong mga Abu Sayyaf dyan sa Mindanao is criticize na ngayon, mga kapolitika. And we believe na itong ginagawa sa kanya ngayon is may halong politika din kasi natatakot rin itong mga oposisyon or itong kanyang mga kritiko na siya ay makabalik sa kapangyarihan or yung angkan niya. Hindi naman pwede na tumakbo na uli na paging presidente itong si former president, but itong kanyang mga anak, mga kapolitika, ang kanilang kinatatakutan. So that's why sa ngayon pa lang is talagang binibira na kaliwat kan itong mga issue na ibinabato sa kanila at plano na nga nila itong dalhin na naman dito sa Senado para imbestigahan daw or interrogate itong si former president at itong kanyang anak na si VP Sara Duterte. So kung ganun ang mangyayari, mga kapolitika, is wala talagang patutunguhan itong ating bansa kung puro na lang paghihiganti at away itong mga nasa poder, nasa posisyon ng ating gobyerno, mga kapolitika. Okay, but panunuorin lang natin mamaya, mga kapolitika. Sabi doon sa news is 7 PM daw itong kanilang rally dyan sa Cebu at I expect na maraming mga pasabog na magaganap dito na ikakagulat ng itong mga detractors ni na former President Rodrigo Duterte, mga kapolitika. At magbibigay rin tayo ng reaksyon at opinion sa magaganap na prayer rally mamaya, mga kapolitika. Okay? So after nung rally nila is magbibigay agad tayo ng reaction at opinion dito sa kanilang pagtitipon. Alright? So maraming salamat again, mga kapolitika, kung kayo ay bago pa lang dito sa aking YouTube channel. At ito naman kasing ating channel is fair, itong ating mga views and opinion, mga kapolitika. Okay? So don't forget to like and subscribe for more videos.